Magandang umaga, partner niya by Aljo. Buntag, sir. Umaga. Oo. Kumusta tapos po? Tapos na itong inspection, partner niya at by Aljo. Tatlong warehouse ang pinuntahan na naman ng grupo. Mukhang dalawa doon makakumpiska yung kanilang mga bigas kasi sobrang tagal na. Yung isa nga, may mga palay pa, inaagyo na. So ibig sabihin, last harvest pa yon. Nagtataka sa speaker, bakit hindi pa inilalabas? Bakit nandoon lang naka-stack? So, mangyayari niya, kukumpiskahin ng gobyerno yan in favor of the government para maibaba sa taong bayan by Aljo. Oo. May estimate na ba, sir, kung ilang sako ng bigas ang nandyan sa tatlong bodega? Mga 200,000 ulit ito yung estimate na mga bigas. Kasama na siyempre yung palay na locally yun hindi imported, local. Nakapagtataka na naka-imbak lang doon. So, ang gusto ng speaker ay sabi niya, ito ay hoarding na. So, definitely, kukumpiskay na ng gobyerno yan, ng DA, in favor of the government para maibenta at maipasa sa murang halaga by Aljo, partner niya. Sa tingin niyo po, Congressman, gaano nakatagal na, kumbaga quote-unquote, naka-hoard o nakatago po yung mga sako-sakong bigas? Sabi niyo, nasa 200,000. Yung iba, yung locally produced, nasa 3 months na raw. Itong mga imported, mga dumating lang daw noong July. Pero sobrang dami kasi, plus isama mo pa yung tatlong nahuli dati ng 2 weeks ago. I think magto 2 weeks na binigyan sila ng Bureau of Customs to come up with documents. Pag wala, kukumpiskahin ng gobyerno. Pag nagkataon, aabutin ng halos sa 500 sacks of rice ang makukuha ng gobyerno. At pag ito inilabas sa palengke, bababa itong presyo. Aminado naman na by Aljo, partner din niya, na yung mga bigas ay actually pwedeng ibenta. Sabi ng isang nagmamanage doon na bodega, pwedeng ibenta ng mas murang halaga by Aljo. Oo. Ano daw ang dahilan, sir? Bakit nila inimbak ng matagal dyan? At anong plano nila dyan? At iniimbak lang nila? Sir? Kasi may mga buyer daw sila, mga fast food. So, kanya-kanyang... Yun din yung isa. Ganong kadaming fast food. Anong fast food yan? 200,000, 500,000 in total para lang sa fast food. Ayun na nga, partner niya. So, hindi na iniwala si speaker dyan. Pag nakumpiska ng Bureau of Customs ito, diskresyon ni Pangulo kung sa dadalhin. Pero initially, sabi ni speaker, nag-usap daw sila ng Pangulo, either bibili sa DSWD, sa Kadiwa, or di kaya sa DA para stock ng NFA. Pero, siyempre, yan ay inspeksyonin na mabuti ng mga rice experts natin kung consumable ba yung mga naka-impact ng mga bigas. Kasi may mga agyo na, napakadami. 65,000 na palay, saksong palay. Ay inaagyo na doon sa isang bodega, partner niya by Aljo. Sir, marami pa siguro dyan bodega na maaari yung inspeksyonin pa. Hindi lang natin siguro babanggitin, pero sunod-sunod na ito, sir. Maganda ginagawa po ninyo. Actually, ang isa lang ang mensahe dito ng Speaker of the House, dahil may oversight function naman kami, ilabas nyo na yan. Kung hindi, wag na ninyong antay na kumpiskahin ng gobyerno. Malulugi kayo. Pag kinumpiska yan, syempre, yan ay forfeited na. Ay syempre, namuhunan din naman sila doon, Aljo. So, we're giving them the chance. And now is the chance to bring it out, lahat ng stock nila, bago maging huli. Pero, the point is, wag naman yung masyadong mahal. Dapat yung balik sa 40. Yung isang nagbabantay doon, sabi, sir, kaya naman ibalik sa 42 pesos per kilo, sabi niya. Lalo na yung mga member ng PRISM, it's an organization of importers and traders. Meron silang gano'n. Kaya daw hanggang 40 pesos, hanggang 42 ang isang kilo. So sabi ng speaker, ilabas na ninyo para hindi naman kayo malugi totally. At least mabawi pa ninyo yung inyong puhunan, and then yung mga ginastos ninyo, mababawi pa ninyo. Okay. Sir, ano po ang gusto niyo ngayong sabihin sa ating taong bayan sa ginagawa po ninyong pag-iinspeksyon? Dahil ang dami na pong nag-message sa inyong Facebook page. At sabi nga nila, ito si Betty Makahila Solina, nagugutom na mga tao, sobrang mahal, tapos hino-hoard
hindi ba talaga yan maaksyonan? Negosyante na lang talaga. Ma-action na naman partner niya, pero may process din kasi. Otherwise, malilinte naman tayo sa batas. Pero sinasabi na 2 weeks. The Bureau of Customs has to give them 2 weeks to come up with the documentations and answers bakit na tumagal yun. After the 2 weeks, magkakaroon ng 1-week inspection ng DA, yung mga bigas kung consumable yan. Then after that, kukunin na ng gobyerno, then discretion po ng Malacanang kung saan niya dadalhin, kung sa DA, sa Kadiwa ba, sa DSWD, or sa DA. So, nasa presidente na yun. Pero it's going to take a while. Kaya yung inspection natin 2 weeks ago, may 1 linggo pa kasi checkin pa ng DA kung consumable pa ba yung mga pagkain na yun, fit for consumption pa. Sir, meron bang nire-rebag din kayong nakita? Di ba yung dati yung pinuntahan, nire-repack, nire-rebag nila? Kunyari, di ba, yung local imported or yung imported local? Yeah. Ganoon naman talaga yung mga imported, ang ginagawa nila nagkukuan sila what do you call this? Nire-rebag nila para kunwari local para maibenta ng mas mahal. May mga reaksyon dito, Kong. Nagugutom na mga tao sa sobrang mahal tapos hino-hoard lang yun, pala. Si Betty. Maganda yung ginagawa niyo. Opo. At saka sabi ituloy niyo lang yan. Oo, Sir Idol. Ano pang sinabi dyan? Maraming salamat sa iyong ginagawa, sa inyong ginagawang pag-i-inspeksyon. Malaking bagay yan. The fact na nakikita po yan ng taong bayan, the pictures say 1,000 words. Hindi nyo nakakailangan i-explain. Andyan na po ang ebidensya. Okay, sir. Panguling mensahe na lang, sir. Baka meron ka pang naisip parating sa ating mga kababayan. Go ahead po. Ang mensahe lang na to give the government about few more weeks. Kasi may proseso. Hindi naman basta-basta pwedeng kumpiskahin ng BOC na walang proseso. Kasi paano, pag titignan mo, siyempre namuhunan din naman dyan yung mga importers. At yun ang tamang proseso kasi pag kinumpiska mo, pumunta sa korte yan, mga sabihin ng korte, magkaroon ng PRO, sayang naman. So, kailangan sundin yung proseso, 2 weeks na review ng customs, then another week inspection ng DA na kung yan ay fit for human consumption. After that, so, the people should give us about 3 weeks to 4 weeks period para mailabas yung mga bigas ngayon. At the same time, the good news is next month, pag may mga harvest na ng mga bigas. So, expected na bababa na yung presyo ng bigas natin nationwide.